Ayan, so marami yung nagtatanong sa akin, marami akong natatanggap na mga messages, mga comments sa YouTube video ko or sa Facebook page ko na kung magkano ba talaga yung kailangan para makapagsimulang magbenta sa Lazada or sa Shopee. So kung ikaw, isa rin yun sa mga katanungan mo, make sure na tapusin mo yung video na to. Hi, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito, make sure na i-click mo muna yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. Dito sa channel ko, nag-share ako ng mga iba't ibang legit ways kung paano ka maaaring kumita ng pera online. Especially sa pag-e-commerce, okay, dropshipping, Lazada, Shopee, affiliate marketing. Okay, so ayun, yung mga topic na yon, kung interested ka, make sure na nakasubscribe ka dito sa video ko. So yun nga, sabi ko kanina, marami yung nagtatanong sa akin kung magkano ba yung kailangan na initial budget para makapagsimulang magbenta sa Lazada or sa Shopee. So siguro wala akong maibibigay na exact amount, pero bibigyan lang kita ng idea kung ano-ano yung mga kailangan mo or yung mga kailangan mong paghandaan kung gusto mo magbenta sa Lazada or sa Shopee. Of course, first, kailangan mo ng products, yeah? Yung mga ibebenta mo. So magkano ba yung kaya mong ilabas para doon? Okay, gaano ba karaming product yung gusto mong ibenta dyan sa shop mo? Then, of course, kung may mga product ka, kailangan may warehouse ka, di ba? Gaano ba kalaking warehouse yung kailangan mo? Okay, o kaya naman kung nagsisimula ka pa lang, maliitan pa lang yung aangkatin mong product, pwede naman dyan kahit sa bahay nyo pa lang. Okay, kung may maliit na space dyan, pwede rin naman yon. Pero of course, kailangan mo din ng mga packaging materials. Mga boxes or pouches, bubble wrap, tape. So, kailangan mo yon. And then, nare-require na rin ni Lazada sa kanila Shopee ngayon yung thermal printer. Okay, yung sticker lang siya, A6 size sticker. Ididikit na lang sa pouch or sa box yun. Okay, so, yun na yung nare-require ngayon. Normally ngayon, nagkakahalaga na lang yun ng 2,000 to 4,000 pesos. Meron kayo makikita sa Lazada or sa Shopee. And of course, manpower, di ba? Kailangan mo rin ng katulong ng employee. Pero sa simula, eto, pwede naman na kahit ikaw lang muna, okay? Hanggat na kaya mo pa, okay? Kaya mo pang mag-pack ng mga orders dyan. So, magtipid-tipid ka muna, okay? Kahit na ikaw na lang muna. Pero yun lang, yung kailangan mo talaga, of course, budget para sa product mo, okay? Packaging materials, printer, at kung gusto mo magkaroon ng maraming sales, di ba? Kailangan mo rin mag-ads. Okay, so pwede ka rin maggalaan ng budget para doon. But what if, okay? What if pwede ka namang mag-start na magbenta sa Lazada or sa Shopee nang hindi naglalabas ng malaking puhunan? Posible ba yon? Hindi ka naglalabas ng malaking puhunan pero seller ka sa Lazada, Shopee? Yes, posible po yon. With dropshipping business model. Okay, ano ba tong dropshipping business model na to? Dito sa dropshipping business model, hindi mo kailangan na mamili ng mga products na ibebenta mo. Okay, si supplier na yung bahala doon. Hindi mo kailangan ng packaging materials, hindi mo kailangan ng warehouse, hindi mo kailangan ng printer dahil si company or yung dropshipping company na yung bahala doon. Okay, ang kailangan mo na lang gawin is yung bayaran yung subscription fee or monthly subscription fee na tinatawag para makapagbenta ka kay Lazada or kay Shopee man yan. Kung merong mga dropshipping company na nag-offer ng ganyang business model, paano ba yung process nun? Ganito lang yun. Halimbawa, nag-subscribe ka sa kanila, sa dropshipping program nila. Ngayon, gagawin ka nila ng Shopee store or Lazada store man. Depende sa gusto mong store. Pwedeng Lazada lang, pwedeng Shopee lang, or pwedeng both. Okay? So, gagawin ka nila ng store. Then, sila na rin yung mag-upload ng mga products. So, nasa ba yung mga products na yun? Nandun sa warehouse na lang nila. Okay? Kapag may product ka na sa shop mo, pwede mo nang ibenta yung mga yon. And of course, kapag meron kang order, wala ka na rin gagawin. Sila na rin yung mag-fulfill nun. Ibig sabihin, sila yung mag-accept ng order, magpapack, at sila na rin yung bahalang mag-hand over dun kay courier. Okay, so wala ka na rin talagang gagawin. Talagang focus ka na lang sa pag-promote ng store mo. Now the question is, magkano naman yung gagastusin mo? Okay, yung panimula. Depende po yan sa dropshipping company na papasukan mo. Ngayon, ano ba yung nare-recommend ko? Guys, eto, pinakamaganda sa lahat. Nakita ko na rin yung maraming iba't ibang dropshipping company dito sa Pilipinas na nag-offer ng ganong business model.
Pero eto, yung lagi ko nare-recommend talaga is yung bilis benta dropshipping. Meron silang iba't ibang packages na tinatawag or catalog, kung saan pili ka lang ng mga product na gusto mong ibenta, and of course merong katumbas yun na subscription fee. Okay, so monthly subscription po yun, babayaran mo sila buwan-buwan, magsasubscribe ka sa kanila. Pero tulad ng sabi ko, hindi mo na kailangan ng mga packaging materials, ng printer, or kaya bumili ng mga product na ibebenta mo. Hindi mo na rin kailangan maglaan ng mahabang oras para mag-upload ng mga product dyan sa store mo dahil sila na yung gagawa doon. Ang pinakatrabaho mo na lang talaga is yung pag-optimize ng shop mo. Okay? Mag-drive ng traffic dyan sa shop mo. And of course, nagkakandak din sila ng training para doon. Okay? Hindi ka nila pababayaan. Tuturuan ka nila kung paano gawin ng tama yung dropshipping business mo. Okay, so yun lang siya nga pala. Kung gusto mo pang matutunan more about bilis benta dropshipping, bisitahin mo lang yung link na to. Ayan, nakikita mo ngayon, may mga videos pa ako dyan about bilis benta. Ilalagay ko na rin yung link sa ilalim ng video na to. Okay, click mo lang yan. So yun lang, I hope na nakatulong sa yung video na to kung nagbabalak ka magbenta sa Lazada or sa Shopee. At syempre, bago tayo magtapos, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, at piliin mo yung all, okay? Make sure na piliin mo yung all para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Again, my name is Calvin Clint Quinto. See you in my next video.